Hey, what's up mga ka-YB? Welcome back to my channel. Kung bago ka dito, I'm Coach Mike and you're watching Youth Ballers PH. Dito, we talk about our basketball club's preparations, trainings, and tournaments na mga sasalihan namin. Kaya kung interested ka sa mga ganitong content, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka lagi sa bagong videos. Ready ka na? Let's go! For today's video, papunta kami sa Green Hills West dahil may game ulit kami. Ang kalaban is Outplay. Second game na namin ito sa tournament and hoping makuha ang unang panalo. Never ko pa sila napanood or nakalaban kaya wala ako idea paano sila lumaro. Normally naman, hindi ko iniintindi yung kalaban kasi wala naman ako control sa kanila. Ang iniisip ko kung magagawa ng team ang game plan namin. Nakarating na tayo sa venue. Gaya ng dati, dumating ulit ako 1 hour before ang game time. Kaya relax muna habang nanonood ng mga naunang game. Aba, on time ang game ngayon kasi after 1 hour, kami na. Ngayon, nagwa-warm up ng mga bata. Bago ko pala makalimutan, wala ngayon ay si Brandon dahil may sakit siya. Si Lay may exam sa school. Si Kenzo naman na misplace ang jersey niya. And si Ralph may injury pa din. Magsisimula na ang game. Ang starter ko ay si Javen for center, Favor for power forward, small forward si RJ, shooting guard si Frank, and ang point guard ay si Jean. Makikita nyo na bigla kong kinuha ang strategy board kasi gusto ko i-remind sila sa pag-break ng trap. Pati na din yung offensive set namin. First possession pa lang ng kalaban, foul kaagad si Jean. Nilusutan siya sa baseline. Nakuha yung space ng dadaanan, tapos nabangga pa niya sa gilid. Kaya na-outside yung binabantayan niya. Di ba sabi ko sa inyo nung first vlog natin, pag nag-laterals ka, unahan mo siya sa dadaanan niya para magbumangga, siya pa ang mapapaul. Pero dito, si Jean ang bumangga, kaya natawagan siya. Sa possession na ito, nalibre si Frank. Ang ganda ng pasa galing kay Jean kasi libreng-libre siya. Itong mga tira na ganito ang gustong-gusto naming mga coaches kasi hindi siya force shot. Kahit sumablay yan, okay lang. Sa play na ito, nakuha na namin yung first field goal namin. Galing sa 3-point shot ni Jean. And makikita nyo din na madaming players ang humawak ng bola. Si Favor naman, nung nagbigay ng screen si Javen, hindi pa nakaka-establish ng screen, sumalubong na. And sa likod na naman siya dumaan. Nung first vlog natin, kung naaalala nyo, in-explain ko yan sa kanya. Pero bilang coach, huwag kang magsawa na mag-remind sa kanila. Maganda ang ginawa ni Frank sa possession na yon kasi tinapik niya papunta sa kakampi niya ang bola. Tapos nung nakuha ni Javen, nakita niya na may nauuna na teammates niya kaya niya ibinato para makapag-pass break. Si Favor very aggressive sa rebound sa game na to. Nakikipaglaban siya sa pwestuhan. Nakita ko na naman yung pasa ni Jean from game 1 kaya tuwing aatake siya sa basket, dapat lagi kang nakatingin para hindi mo mamiss. Sayang yung pasa na yun kasi wala naman sumabay na miss pa yung tira. Sa mga close game, dun ka manghihinayang sa mga bagay na ganyan. Napansin ko yung kalaban hindi pa nagpe-pressure sa defense so hindi ko pinroblema ang pag-break ng trap. Isang senyalis siya na ang kalaban ko bagong team pa lang or madami silang bagong players na hindi pa makasunod sa sistema ng coach. Si Joshua kakapasok pa lang, instant offense kaagad.
Naglokohan pa kami ni Coach Shaver na magic bunot from the bench. Nakita ko na naman yung screen ni Javen na hindi pa naka-establish, gumalaw na si Favor. And sa likod na naman siya ng screen dumaan. Sa play na ito, na-foul si Jean sa jump shot niya. So dahil act of shooting, binigyan siya ng 2 tira. Pero isa lang ang naipasok niya. Si Favor, makikita nyo sundot ng sundot sa possession na yan. Buti walang tinawag na foul ang referee. Kasi majority ng officials, pag ganyan, tatawagan ka na. Ang depensa dapat na ginawa niya is tapatan niya ng nakataas ang kamay yung may hawak ng bola para hindi makatira and maglaterals pag umatake papasok sa loob. Dito makikita si Joshua na nag-jump pass. Sa pagtalon niya, very limited ang time niya para makahanap ng papasahan. Palanding na siya, wala pa din siyang clear pass sa teammate niya, kaya nag-error. Dapat sa ganitong sitwasyon, maging mahaba ang pasensya mo na huwag bibitawan ng bola hanggat hindi sigurado ang papasahan. And always, sure pass dapat. Na play na iyon si RJ ang libre. Dapat doon niya binigay. Tinawagan ng violation ng kalaban for entering too soon, kaya binigyan si Favor ng 3rd free throw. Sa oras na to, wala pa din pressure sa defense ng kalaban, kaya mukhang tama yung hinala ko na may mga players sila na bago sa team. Si Joshua, makikita dito na nag-hustle siya sa depensa. Ito ang mga gustong-gusto ng coaches sa isang player, ang masipag sa depensa. Sa play na ito, makikita na nalusutan si Josh. Tapos si Alaric naman nung dumaan sa kanya, ginulat lang niya. Tapos pagpasok pa sa loob, naka-layup pa. Kahit nag-miss ang tira ng kalaban, unacceptable yung depensa na yan. Ang ganda ng pasa ni Josh kay Favor, kaso si Favor, kaya hindi niya inabot yung bola, medyo nag-pause siya. Dapat ang ginawa niya dyan, nagtuloy-tuloy siya ng takbo. Sa play na ito, makikita na si Favor hindi lumipat sa kabila. Ang rule namin pag same side ang first pass, lilipat siya. Si Terrence, maganda ang basa niya sa pasa ng kalaban kaya natapik niya and napunta kay Dale. At na-recognize ni Dale na tumatakbo na siya for fast break. Easy 2 points. Naka-offensive rebound na naman si Favor tapos na foul. 2 shots ulit. Na-foul na naman si Favor. Offensive rebound na naman si Favor tapos na-foul. Sa play na ito, makikita na nilusutan si Dale nung kalaban. Akala niya ititira na, kaya siya tumalon. Pero kung ang ginawa ni Dale dyan is nilaterals niya, inunahan niya sa dadaanan, magbabanggaan sila. Hindi makakalusot yun and baka matawagan pa yung kalaban kasi siya ang binangga. Yun na naman yung same side na pasa sa wing.
Si Favor hindi na naman siya lumipat para mag-screen. And si Javen wala sa free throw. Nasa gilid. Ang ganda ng box out ni Jean sa defensive rebound niya. And then umatake siya all the way. Then na-foul siya. Free throw na naman kami. Sa oras na ito, isang katerba na ang sinasablay naming free throw. And sigurado ako sa endgame, sisingilin kami nito. Ayun na naman yung same side na pasa. Si Favor hindi na naman lumipat. Kung mapapansin nyo, paulit-ulit niyang kinocommit yung mali. Kaya ang mangyayari naman ay paulit-ulit ko din uulitin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa play na ito, wala si Javen sa free throw. Si Favor naman nasa wing. So talagang mag-i-error kami sa possession na ito. Kasi wala sila sa mga dapat na pwesto nila. Kaya sa practice talagang uulit-ulitin hanggang makuha nila yung muscle memory. Si Favor given naman yan kasi bago siya sa team. Sa play na ito, sinabihan ko si Favor kasi nanggigil siya. Gusto niya i-dunk naghahabol na. 3 na lang ang lamang tapos na imintis niya. Sayang yung 2 points. Sa 3 points ni Jean na ito, nag-all na ang score and nabuhayan ang team. And nag-timeout ang kalaban para sa last possession nila, hoping na makapag-set sila ng final play dahil 9.9 seconds na lang ang nalalabi sa oras. Natapos na ang regulation at overtime ang game. Sa simula ng overtime, nakuha ni Favor ang pang-5 na foul niya, kaya wala na siya dito. Si Dale naman bago pa matapos ang regulation. Si Jean ang nagdala sa team sa last 2 minutes ng regulation and sa overtime. Dito sa layup na to ni Jean, lumamang kami ng 1 point. Dito sa possession na to, lamang pa kami ng 1 point. Kaso nakakuha ng long rebound ng kalaban. Then nakatira ng 3 points nang walang bantay at na-shoot pa. Sa last shot na ganito, dapat lahat ng tira kino-contest. Sinabihan ko dito si Javen kasi nung nag-long rebound, dapat nag-close out na siya kaagad.
Naka-rebound na, naka-atras pa sa 3 points nang hindi nilalapitan. Kaya nung nag-decide na lapitan, late na. Yun na din ang huling basket ng kalaban. 3-point shot, kaya up sila ng 2 points. Last 14.5 seconds, nakatira pa kami ng 2. Pero nagmintis. Natalo kami ng overtime, 2 points lang. Lahat ng nabanggit ko kanina na mga easy shots na nag-miss, ito na yun. Bukod pa dito yung mga turnovers namin na ubod ng dami. And higit sa lahat yung 22 missed free throws namin. Kahit kalahati lang sana ang na-convert, mag-iiba na ang outcome ng game. Masasabi ko na kaya kami natalo dahil sa sarili din namin. And ramdam ko sa sarili ko na kaya naming manalo kahit ang dami naming pagkakamali. Kaya sobra ako frustrated sa game na ito. Pero not to disrespect yung kalaban, ginamit nilang opportunity yung mga mali namin para makuha ang close game na panalo. Dito na nagtatapos ang aking video. Please don't forget to like, share, and subscribe. This is Coach Mike and you're watching Youth Ballers PH.